Magandang araw! Sa video na ito, ipapakita ko kung paano mag-create ng account sa BeAlert. Bilang community member, una, itatap natin ang Create Account. Dito sa first step, ilalagay natin ang first name, last name, middle name, at complete address. Kapag okay na, itap ang Next. Sa second step, ilalagay naman natin ang age, phone number, email optional, password, at re-enter password. Take note na 18 years old, pataas lang ang pwedeng mag-register. Pagkatapos, itap ulit ang Next. Sa third step, itatap natin ang valid ID type at pipili tayo ng valid government ID na meron tayo. Pagkatapos, ilalagay natin ang ID number. Sunod, i-check natin ang resident verification notice. Mag-scroll down. Then i-upload natin ang front ng government ID, back ng government ID, at selfie habang hawak ang government ID. Pwede tayong mag-upload ng image o gumamit ng camera button. Pagkatapos nito, i-check natin kung tama ang lahat ng details. Kung may mali, pwede tayong bumalik gamit ang back button. Kapag tama na ang lahat, itatap na natin ang submit button. Maghihintay lang tayo sandali hanggang lumabas ang submitted pop-up. At iyon ang proseso ng pag-register sa BeAlert app. Bilang isang community member, login, choose emergency type, send alert, and track report status. Magandang araw! Sa part na ito, ipapakita ko naman kung paano gamitin ng isang community member ang BeAlert app. Dito makikita natin kung paano mag-login, mag-send ng alert o report, pumili ng emergency type, at makita ang status ng report. Una, nandito tayo sa login screen ng BeAlert app. Para makapasok sa account, ilalagay natin ang registered email address at pagkatapos ay ang password. Kapag nailagay na ang tamang login details, itatap natin ang login button. Kapag successful ang login, dadalhin tayo ng app sa user dashboard or main screen. Dito, pwedeng gumawa ng alert o report, mag-request ng barangay clearance, maghahanap ng evacuation center at kumuha ng slot, at makita ang mga official contact numbers gaya ng barangay hall, police, fire department at ambulance. Sa dashboard, makikita natin ang iba't ibang emergency buttons. May ambulance para sa medical assistance. May fire truck para sa mga insidente ng sunog, may police para sa mga kaso, at mayroon ding option para sa babae at bata na nasa kapahamakan. Kapag nakapili na ang user ng tamang emergency type, bubukas ang panibagong page. Sa page na ito, pwedeng mag-attach ng image o gamitin ng camera para makuhanan ng aktual na larawan ang nangyayari. Pwede ring mag-type ng message kung may gustong ilagay na dagdag na detalye tungkol sa insidente. Pagkatapos nito, automatic na kukunin ng app ang GPS location ng user. Pwede ring baguhin ang pinpoint sa map kung saan mismo ang lugar na kailangang puntahan ng responder. Importante na tama ang pin location dahil ito ang magiging basehan ng navigation ng responders para mas mabilis silang makarating sa exact area ng insidente. Kapag kumpleto na ang details ng report, itatap na natin ang submit button para maipadala ang alert sa system. Pagkatapos nito, agad na maipapadala ang report sa mga kinauukulang responders para maaksyonan nila ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, masubmit ang report, makakatanggap ng notification ang mga kinauukulan. At bilang user, makikita rin natin ang updates sa pamamagitan ng yellow bell notification. Dito natin makikita kung ang status ng report ay responding na o kung ito ay resolved na. Sa ganitong paraan, alam ng user kung ano na ang kasalukuyang nangyayari sa report na kanyang isinumite at kung ito ba ay inaaksyonan na ng tamang responders. At iyon ang proseso kung paano gamitin ng community member ang BeAlert app. Evacuation center slot and barangay certificate request. Magandang araw! Sa video na ito, ipapakita namin kung paano gamitin ang evacuation center slot feature.
at ang Barangay Certificate Request feature sa BeAlert app sa panahon ng bagyo, lindol o sunog. Maaaring mag-activate ng evacuation center slots sa BeAlert app. Dito, makikita ang mga available na evacuation center na pwedeng puntahan ng inyong pamilya. Para makakuha ng slot, itap lamang ang Claim Slot button. Pagkatapos, may lalabas na pop-up kung saan itatanong kung ilang tao ang pupunta. Ilagay lamang ang tamang bilang ng miyembro ng pamilya o kasamang pupunta sa evacuation center. Kapag okay na, itap ang confirm. Kapag successful ang inyong request, mahalagang pumunta agad sa evacuation center kung saan kayo kumuha ng slot. Kung mapapansin naman na hindi na matap ang button o naka-gray na ito at may pulang text na full, ibig sabihin ay puno na ang evacuation center na yon at wala ng available na slot sa kasalukuyan. Kung sakaling wala kayong cellphone o wala kayong load para makapag-claim ng slot sa app, maaari pa rin kayong pumunta sa evacuation center na inanunsyo ng mga government official. Gayunpaman, ang papasok ay ibabase pa rin sa available na capacity ng evacuation center. Kung may bakante pa, maaari pa rin kayong matanggap. Ngunit kung puno na ang evacuation center, maaari kayong i-guide o i-refer sa ibang available na evacuation center. Sa pamamagitan ng sistemang ito, mas nagiging maayos, organisado at mabilis ang pagresponde sa oras ng kalamidad. Hindi na kailangang manghula ng mga pamilya kung saan sila pupunta at nababawasan ang kalituhan at siksikan sa mga evacuation center. Ngayon naman, punta tayo sa Barangay Certificate Request feature. Para makapag-request ng barangay certificate, itap lamang ang request button at sagutan ng form. Ilagay ang request name, address, contact number at ang purpose kung saan gagamitin ng barangay certificate. Sa purpose field, maaari kayong pumili mula sa drop-down options tulad ng employment, business, school, legal, financial, at government. Pagkatapos, i-upload ang front ng valid ID, back ng valid ID, at mag-take ng selfie habang hawak ang valid ID. Kapag kumpleto na ang requirements, isumit ang request at hintayin ang notification sa API kung kailan ito maaari nang i-claim. Paalala, dalhin ang parehong valid ID na ginamit ninyo sa selfie para sa verification sa pag-claim ng inyong barangay certificate. Sa ganitong paraan, hindi na ninyo kailangang pumila ng matagal sa barangay at maaari na kayong dumiretso sa receiving area kapag available na ang inyong request. At iyon ang proseso ng pag-claim ng evacuation center slot at pag-request ng barangay certificate sa BeAlert app. Bilang isang community member, BeAlert helps communities report emergencies and respond faster.